Three, two, one. Okay, magandang araw mga kamarino. So, andito ngayon tayo sa Pinglay Anchorage. Okay, so kararating lang natin dito noong April 7 ng gabi. So, magkakarga tayo dito ng windmill blades and towers. Okay, papuntang Europe, papuntang Latvia at saka UK. Okay, so bibigyan ko lang kayo ng konting tour ng ating barko, mga kamarino. Okay, so dito tayo ngayon sa ating compass deck. So ayan yung ating Inmarsat satellite antenna. Okay, yung ating scanner, X-band scanner. Ayan naman yung ating S-band scanner. Okay. Of course, yung ating navigational lights, nandyan. Okay, so yung compass, magnetic compass natin at saka mga antennas. Okay, mga antennas ng ating GPS. Okay, yan. Tapos yung ating mga Nantex antenna. Okay, at saka yung ating itong iridium antenna. Okay. So, ayan. At saka itong mahaba na yan. Ayan yung ating MFHF na antenna. Okay, ayan yung dati ginagamit natin, hindi pa uso yung internet. Yan yung ginagamit natin na pangtawag sa ating pamilya, yung ating over-over. So, ngayon, wala na. Hindi na, gamit na lang talaga purely for communication. Okay? Distress communication. Okay, so ito yung ating compass deck. O sa ibang term, ito yung tinatawag na Monkey Island. Okay. So dito naman tayo sa ating kubyerta, mga kamarino. So ayan yung ating crane, mayroon tayong dalawang hook ng crane. Ayan yung ating small or auxiliary hook. Ayan naman yung ating big hook. Yung capacity nitong auxiliary hook natin is 50 tons, safe working load. Ito naman 350 tons maximum. So mayroon tayong tatlong crane na nasa gilid nakalagay. Okay, yung tatlong crane. Okay, so pwede siyang magkarga ng sabay. Ibig sabihin, tandem lift. Okay? Dalawang crane, isang kargada yung bibit-bitin. So maximum capacity na kayang birahin ng ating crane is 700 tons. Okay, so ito palang barko natin, itong barko natin mga kamarino is designated as a multipurpose heavy lift na barko. Kaya yung mga mabibigat na kargada, kayang-kaya natin ikarga. Maximum of 700 tons. Okay, so ayan yung ating hatch cover. Okay. Yung taas ng ating hatch cover. So mapapansin nyo, parang design siya to carry containers. Pwede tayong magkarga ng containers kasi nga multipurpose ito. So maximum carrying capacity ng containers is 2,200 TEU o yung 20 foot, 20 feet car container. 2,200. Okay, so ayan naman, ayan yung nakikita nyo, ayan yung extension deck. Tinatawag namin extension deck or eco deck. Okay, so ginawa yan siya para makadagdag ng kargada. So ganyan, siyempre business ito, mga kamarino. So dinagdagan nila yan para makapagdagdag pa ng kargada. Okay, so ganyan yung design ng ating barko. So, pwede rin tayong magkarga ng bulk dito. Okay? So, syempre, of course, yung mga general cargo na kargada. Okay, so tatlong klase na barko itong barko natin, kamarino. Pwedeng container, pwedeng bulk, at saka general cargo na barko o mga kargada. So, ganyan ka versatile yung ating barko, mga kamarino.
So, yung accommodation natin, of course, nandito sa harap. Okay, bagong design actually ito na sa ating company, mga kamarin, itong ganitong klaseng barko. So, 8 ito na pinagawa ng ating may-ari, tapos panglima ito. So, bagong barko ito, kamarino, kinuha namin last March 28, nilabas namin sa yard. Pangalawang kuha ko na ito ng ganitong barko, mga kamarino. Yung unang barko na pinagawa, kinuha ko rin. Okay, so ito pangalawa ito. So okay naman yung barko na ito, mga kamarino, maganda maglaro sa alon. Okay, so ang disadvantage lang dito, lalo na sa mga engineers, ay nandoon yung syempre yung control room sa pupa o sa aft. Okay, kita nyo nandun yung funnel. Okay, sa gilid niya nandun yung control room. So medyo hindi maganda sa mga engineers, lalo na pag siyempre anman yung barko natin, pag may alarm, medyo takbo-takbo sila doon. Okay? So, mas maganda nga siguro, sa tingin nyo, lagyan natin ng zipline dito. Wala accommodation papuntang aft. Okay, so kung pwede lang sana, pero hindi naman pwede. Yeah? So, walang choice yung mga engineers natin kundi tatakbo sila doon. Okay, so ganyan yung design ng ating barko. Okay, so dito sa Pinglay, yun, magkakarga nga kami ng mga windmill towers and blades. Okay, so update ko lang kayo, mga kamarino, sa mga susunod na activities ng ating barko. Okay, so sana patnubayan tayo lagi ng Panginoon sa lahat ng biyahe natin, and of course, sa lahat ng cargo operations natin. Kasi itong klaseng barko na ito, mga kamarino, medyo, kumbaga, delikado siya compared to sa ibang klase na barko. Kasi nga, meron tayong mga gamit dito na mga mabibigat talaga, na hinahandle ng ating mga magigiting na deck crew. Okay, yan yung tawag natin dyan, mga kamarino, yung mga spreaders na yan. Ginagamit yan sa pagbubuhat ng kargada. Okay? Lalo na mga mabibigat na kargada. Ayan naman, nakikita nyo yan sa likod na yan. Yan yung mga twin decks namin. Okay? Or tinatawag na pontoons. Yan yung nilalagay namin sa loob ng bodega para makapag-separate kami ng mga decks para makapagkarga ng kargada in different levels. Kaya yan yung ginagamit. Mabigat yan siya, mga kamarino. 55 tons, if not mistaken. Yung isang piraso niyan, depende sa laki. Okay, so maximum around 50 or 55. Yung bigat niyan. So mabigat talaga. Ganyan kadelikado, mga kamarino, yung trabaho namin dito sa barko. Okay? So ayan, kamarino. So next time, itutur ko na naman kayo sa ibang department or ibang parte ng ating barko. Okay, so bye for now, mga kamarino.